Hello everyone, ako nga pala si Mark Noe, isang entrepreneur at madami tayong mga pinagdaanan at welcome back again sa ating YouTube video. Alam ko may mga video kayong napanood sa akin, okay? Madaming mga pagkakamali pero by the grace of God, inuunti-unti natin yung mga pagkakamali kasi kailangan nating ma-execute. Kung hindi niyo pa napanood yung mga una kong na video about execution, okay? Ilalagay ko yung link okay dito o kaya naman dun sa description. Ngayon, ang pag-uusapan natin ngayon, okay, kung paano nga ba malalaman yung mga pwede magnegosyo. Okay? So number one, okay, ang una nating pag-uusapan is sino ang mga pwedeng magnegosyo. Okay? Ang pagsisimula ng negosyo ay magandang opportunity. Okay? Para sa lahat. Pero sa tingin ba natin, kaya talaga nating lahat magtayo ng negosyo? Agad-agad? O may mga kailangan muna tayong matutunan para magtagumpay tayo sa ninais nating negosyo? Sa pagtatayo kasi ng negosyo, marami tayong dapat i-consider bago tayo magdesisyon sa isang bagay. Kailangan alam natin ano bang business ang gusto nating itayo. Totoo nga naman na walang mangyayari kung ang nasa isip lang natin ay kung saan tayo kukuha ng pera pang kapital. Okay, isip kung anong magandang, isip tayo ng isip kung ano yung magandang business ba ang magandang itayo. Mas maganda nga naman na sundin mo kung ano yung heart desire mo dun sa business na gusto mo itayo. Malamang sa malamang, karamihan sa mga nagninegosyo o magtatayo ng negosyo, ang rason ay dahil sa pera na makukuha natin, tama? Okay? Hawak natin ang sarili nating oras at yung kasikatan na ba nating makuha once na mag-succeed tayo sa business na gusto natin itayo. Pero meron din naman na nagninegosyo dahil sa gusto talaga nating magnegosyo na pwede ding may problema silang pinagdadaanan na hindi na nila nakikitaan ng kaliting na solusyon. Ang pagninegosyo ay hindi parang sprint running kundi isang marathon. Meaning, ang pagninegosyo ay hindi pabilisan kundi pahabaan. Okay? Di ba nga, may kasabihan na marami na pag nakuha, o kaya naman, kung marami kang nakuha, okay, at mabilis mo itong nakuha, yung isang bagay, gano'n din kabilis na pwedeng mawala sa'yo. Okay, nasa Bible po yun, nasa Proverbs. Okay, parang nasa Proverbs po yun. Gano'n din sa pagninegosyo, pag minadali mo ito, maaaring mapagod ka din dito, lalo sa mga problemang pwede mo ma-encounter paglipas ng araw. Okay, so, lagi niyo pong tandaan na ang pagninegosyo po ay hindi po pabilisan. Okay? Hindi ka pwedeng mag-isip agad na ganito, ganyan, dapat ganito agad, dapat ganito agad. Kailangan natin little by little, step by step. Okay? Enjoy lang natin yung pagninegosyo. Kasi kapag nakuha natin yung isang bagay agad, mabilis din mawawala sa atin. Okay? Yun po yung katotohanan or reality or truth. Okay? Kaya kung iniisip mo na madali magsimula ng negosyo, okay, dahil ikaw ang boss at hawak mo ang sarili mo na oras, pues nagkakamali ka. Maaring wala kang makuha ng ilang buwan, totoo din sa pagtatayo ng negosyo, hindi mo talaga hawak ang oras mo dahil kailangan mo ibigay lahat ng oras at atensyon mo sa negosyo kung sisimulan mo. Okay? Hindi ikaw ang may-ari ng business mo. Okay? Ang totoo niyan, ang reality talaga, okay, sa pagsisimula ng negosyo, okay? Ang pagmamay-ari sa ating negosyo, ang pagmamay-ari talaga, okay, ay yung negosyo natin. Kumbaga, yung negosyo yung may-ari sa atin. Kumbaga, yung negosyo yung may control sa atin. Yun yung reality na hindi alam ng mga negosyante. Okay? Kailangan mo din maging responsible at manguna sa mga kasamahan mo. At kailangan iisa kayo ng pinaniwalaan, wag kang mag-iisip ng mga nonsense na bagay dahil nawala yan katuturan. At wala din yan itutulong sa business mo. Okay? So sa pagsisimula ng negosyo, sobrang hirap. Kailangan mo ng full focus. Okay? Pero hindi ko sinasabi na parang ito na lang gawin mo, okay, negosyo na lang. Hindi, syempre, may mga area tayong gagawin na dapat nga rin, kumain, maligo, maglinis ng bahay. Yun yung kailangan natin. Pero, ang ibig kong sabihin dito sa vlog na to, ay kailangan mo itong bigyan ng oras. Okay? Hindi yung totoo na pera ang kailangan para makapagsimula ng sariling negosyo. Dahil ang totoo ay everything can start now. Okay? Hindi naman totoo yung sinasabi nilang na kailangan mo ng malaking kapital, kailangan mo ng kapital para makapag-start ka ng negosyo. Hindi po yung totoo.
Okay? Ang reality po, okay, pwede ka nang mag-start. Dahil ang totoong negosyante ay gumagawa ng isang bagay o nagsusolusyon ng isang problema without anything. Kung gusto mo talaga magnegosyo, dapat ay mag-effort ka. Okay, lalo na kung wala ka namang mentor na magtuturo sa'yo. Ang makatulong lang sa'yo ay ang sarili mo. Totoo po yan. Kaya nasabihin natin na, ganito gawin natin, okay, my God, ganito yung makatulong sa akin. Pero ang reality po, yung sarili natin yung makatulong sa atin at yung with yung kalakasan na bibigay sa atin ng Panginoon. Okay? Hindi tayo aasa sa iba, kundi sarili natin. Hindi tayo makakagalaw, okay? Hindi tayo makaka-step forward kung hindi tayo mag-decide sa sarili natin. Kung hindi tayo mag-execute sa sarili natin, okay? Kaya kung mahilig ka magbasa ng libro, malaking tulong. Okay? Mahilig kang magbasa ng libro, mahilig kang manood ng mga video tutorial, mga learnings about business, okay? Maganda yan. Okay? Kasi, dito mo makikita yung mga kailangan natin sa negosyo. Okay? Kasi, dito rin tayo magiging responsible sa mga bagay na meron ka na ngayon. Kung wala kang pera, dapat alam mo kung paano mo din ma-establish ang business mo. Okay? So, kaya saludo ako sa mga OFWs dahil sila naman talaga yung totoong bayani natin. Sila yung mga nagpapasok ng pera. Okay? Kumbaga, sila yung nagpapataas ng economy. Okay? Dahil sila yung mga tao na nagpapasok sa atin ng pera na siyang tumutulong para tumaas ang economy natin. Pero mahilig tayo tumangkilik sa produkto ng iba. Okay, tayo yung bumibili ng iba. Kunyari, yung mga samgyups na yan, sila yung nag-i-export. Okay, papunta dito. Yung pera lumalabas. Dapat tayo yung magpapasok ng produkto doon sa ibang bansa para tumaas yung economy natin. Okay? I-share ko lang din sa inyo yung mission ng business ko. Okay? Meron ko nakita dito na mission tsaka vision. Okay? Meron akong mission, ba't ako nag-start ng negosyo? Okay? Hindi para sa aking sarili, kundi para sa Panginoon. Ang mission ko, kaya ako nagninegosyo, ay para suportahan yung ministry. Okay? Dahil naniniwala ako na kapag sinireportahan yung ministry because of the business, okay, ay madami pong maabot na kaluluwa. Kasi ang goal po ng business is kailangan po makapag-share ng word of God. Kailangan po makapagsuporta sa ministry at sa mga kailangan pong suportahan. Kasi without money, you cannot around the world. Hindi mailalabas yung katotohanan. Okay, especially the spiritual na area. Okay, kaya ang mission po ng business na ginagawa po natin ay para po sa Panginoon. At the same time, okay, para sa ministry, para po magtuloy-tuloy yung gospel. Okay? Kaya kailangan natin din ng mission. Okay? Kasi kung wala kang mission or goal sa buhay, ba't ka nagninegosyo? 'Di ba? Ba't ka magsimula ng negosyo? Okay? Kung wala ka rin namang purpose or goal. Okay? At lagi nating tandaan na hindi lang pansarili yung ating ginagawa. Okay, actually, susunod naman na yan yung ating pansarili, yung mga gusto nating sa bahay. Okay, kaya nga lagi nating unahin yung kalooban ng Panginoon o yung ang Panginoon. Okay, dahil sabi sa Matthew 6:3, "But seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you." Basta yun yung pinupoint ko. Okay, kailangan nating unahin muna ang Panginoon kaysa sa atin. Okay? Hindi ako maging hipokrito, okay? Pero yun kasi yung kalooban ng Panginoon. Kaya pwede tayong magnegosyo. Okay? At meron akong bonus tip sa inyo kung sino nga ba yung mga pwedeng magnegosyo. Okay? So meron po kasing 4 na temperament, okay? Na sa isang tao may iba't ibang mga personality. Okay? So meron isa yung personality na sanguine, okay, choleric, phlegmatic, at saka yung melancholy. Okay? Yung 4 na personality ng tao, okay? Ang laging pwedeng magnegosyo talaga in general is yung choleric. Okay? Ito naman yung mga advantage niya is siya yung magiging abogado, okay? Siya yung magiging leader, at the same time siya yung magiging entrepreneur or businessman. Okay? Sila yung mga may talent na talaga doon sa na yun, sa pagninegosyo o kaya sa leadership o kaya sa law. Okay? Kaya ito, dinidevelop na rin nila. Okay? Meron din ako example dito sa melancholy. Mahilig sa art, sa music. Kaya dinidevelop nila agad
kung ano yung natural. Okay? Yung choleric, yun talaga yung naturalize, yung pagiging businessman, o kaya entrepreneurship. O kaya yung entrepreneur, pagiging entrepreneur. Okay? O kaya pagiging law, leadership. Okay? Masigasig sila. Kaya sila yung mga potential talaga na pwedeng magnegosyo. Pero, okay, hindi porket, hindi yung personality mo yung pagbibusiness, hindi ka na makapagnegosyo. Okay? Actually, kapag feel ka ng Holy Spirit, kayang-kaya mong gawin lahat. Okay? Kayang-kaya mong magnegosyo. Basta ma-feel ka lang ng Holy Spirit. Kapag nangungusap ang Diyos sa'yo, okay? Kumbaga, ang Diyos yung nangungusap sa'yo, okay? Kayang-kaya mong gawin yung pagninegosyo. Kaya, kung wala ka pang Panginoon sa buhay mo, kailangan mo tanggapin ang Panginoon bilang tagapagligtas at magsisik sa mga kasalanan mo. Maniwala ka lang sa Kanya. Okay? Kapag naniwala ka, okay, tinanggap ang Panginoon bilang tagapagligtas, okay, kaya mo nang magsimula ng negosyo. Alright, so dito magsimula, dito po nagtatapos yung ating pinag-usapan, which is paano nga ba o yung kung paano malalaman kung sino ba yung pwedeng magnegosyo. Okay, so nawa ay pinagpala tayo sa ating vlog, okay, at nawa madaming matutunan. Kung gusto pong maraming matutunan dito sa mga video natin, mga vlog natin, don't forget to like, share, and subscribe. Okay, and comment na kayo, mga question po kayo. At the same time, sinisigurado ko dito sa mga vlog natin ay na-experience na natin. At ang goal po natin dito is yung hindi niya na po maranasan yung mga naranasan kong failure, okay, na nangyari sa aking pagninegosyo. Alright, see you on my next vlog at God bless po sa inyo lahat.